mga katambay at oras natin ay, pero bago yon, good afternoon, good day all. At oras para natin ay 4 o'clock na. Ang petsa pala natin ay January 28. January 28 na 2025. Yan. So yun, tapos ng akin nilalaban. Kaluktong to ng pagsasalang ko sa washing machine kanina. Yung walis ko ng bahay. Yung vlog ko kanina, walis bahay, tapos yung yung basta yung lagay ko sa washing. So yun, eto na ang kaluktong. So yun, hanggang ngayon nag-charge pa rin ako ng battery ng motor. Yan, battery ng big bike yan, MCB Motolite. So yun, tapos na ang akin nilalaban. Tapos na sa mabalawan, tsaka masabunan, tapos na. Tapos ko na rin lagyan ng downy. And then, isasampay ko na lang siya. So yun, isasampay ko na lang siya. Huwag niyo na pansinin ng yung aking mga taba. Kasi lahat naman tayo napupunta sa gantong sitwasyon. Ang pagtaba. Hindi natin maiwasan yan kahit anong gawin natin. So yun, huwag natin kutsain ang mga matadaba. Huwag tayo mamkutsain ng kapwa. Kasi hindi natin alam, soon baka tayo tumaba. At huwag tayo mangkutsa ng pangit. Baka soon tayo ay pumangit, tayo din kukutsain. Mas mahirap yun. Yung nakikita mo nakakutsa-kutsa, aminin man natin yun. May nakikita tayong kakutsa-kutsa, pero wag na natin i-broadcast. Sarili na lang natin para walang nasasaktan. So yun, konti lang yung nilaban ko. So, yun. Konti lang ang pasensya na kayo sa ingay. May gumagawa sa tabi.
Yan. Bilang residente, naintindihan naman namin yung ingay. Kasi kami, nagpapagawa din ng bahay. Sa Caloocan nga lang. Pero but anyway, hirap talaga yan yung magpagawa ka ng isang property. Pero pagka natapos na yan, all goods na. Maganda na yung bahay mo. So yun, konting-konti lang talaga yung nilaban ko. Hindi pa nga puno yung basket eh. Marami lang talaga yung pangloob. Tsaka ito i-share ko na rin sa inyo. Itaas ko tong tripod. So yun, bagyan na nakataas. So yun, yun nga, medyo sinisipon ako ngayon. Gawa siguro ng klima ng panahon, kaya ako nasipon. So, hindi man dito sa YouTube. Nabasa ko yun. Ano bang tawag dito? Ito, shortcut ko na lang. Yung isang manliligaw na lalaki, siyempre nililigawan yung babae. Ano naman, lalaki din, di ba? Nililigawan ng babae. So, sabi ng babae, pangit ka. Sinabihan yung lalaki ng pangit. Umalis ka rito. Hindi kita gusto. Sabi ng babae sa lalaki. So, kung ako nasa sitwasyon na yun, nililigawan kong babae, tapos ginaganon ako, abay, tigil ko na pangliligaw ko sa kanya. Kasi, ito nilikha ng Panginoon. Walang pangit o maganda. Sa taong ang mabuti ay hangarin.
So yun, napanood ko lang naman yun, nabasa ko lang naman yun. Hindi ko na sasabihin kung saan ko nabasa, kung saan ko napanood. Basta napanood ko yun, nabasa ko pa. So yun lang ang masasabi ko. Pag ako halimbawa nanliligaw na yun at sinabihan ako ng pangit, walang pera, hindi mayaman, antimano, hindi na ako mag-iisip yun. Ititigil ko na pangliligaw ko sa kanya. Kasi kung patuloy ko pa rin siyang liligawan, ako rin ang masasuffer sa huli. Titiisin ko yung mga comment na sa akin pagka tinuloy ko yung pangliligaw ko sa kanya. Hanggang maaga pa, wala ka pang feelings, itigil mo na. Kung ganun sabihin sa'yo. Para hindi ka na masaktan sa huli. May mga sadyang tao kasi na ganun, makikitid ang utak. Alam nilang mahirap yung nanliligaw sa kanila. Alam nang walang trabaho nanliligaw sa kanila. Ay ganun pa tayo ng nililigawan. So sa akin, hindi tama yon. So kung ako man nasa katayuan ng lalaki, titigilan ko na yung panliligaw ko sa babae. Hindi ko na siya kikibuin. Ay, although hindi naman hindi kikibuin. Kumbaga, limitado lang yung pagkibo mo sa kanya. Kung malawak, kung open naman siya, sabihin mo katotohanan kung bakit hindi ka nanliligaw sa kanya. Pag hindi niya matanggap yun, pag sinabing okay, hindi kumalas ka na nga talaga. Ako, aminin ko, nakailang pong libong beses na nangyari sa akin yan. Nakailang pong libo. So, ganun nangyayari sa akin. So, minsan, dati nagmumukmuk pa ako sa tabi sa comment na yan. Ngayon, hindi na, parang wala lang. Kasi, kumbaga, immune na ako sa ganyan.
So, ganun. Pagka, halimbawa, kayo nanliligaw sa babae at sinabihan kayong pangit na salita, huwag nyo nang ituloy yung panliligaw nyo. Kasi pagka tinuloy nyo, kayo din ang kawawa sa huli. Kayo din ang kawawa sa huli pagka tinuloy nyo pa yung panliligaw nyo. So yun, tapos na ako magsampay. Yan. Tapos na ako maglaba at magsampay. So yun, mga nilaban ko. Hindi yun sa mother ko yun. Ito mga nilaban ko. So yun, at ano na pala, 4:50 na pala. So merienda time na. Kanina, ano ba itong sasabihin ko? Kanina, nakasalubong, hindi ako naka-vlog. Yan, timpla muna ako ng kape. Bibitinginin ko muna kayo sa aking kwento. Excuse me po. Binabaing talaga ako. So, ayun mga katambay. At yung ikukwento ko sa inyo na binitin ko kayo kanina. Hindi ako naka-vlog yun. Wala akong, may cellphone kong dala yun, pero may ginagawa ako. Nagkita kami ng isang subscriber ko. Nagkita kami at may binigay siya sa akin na
Hoy, baka isipin nyo, pera yun. Hindi ako naghahangad. Hindi ako naghahangad ng pera. May binigay siya sa akin ng hindi man pera, hindi man material na bagay. Material na bagay yun. Hindi tuloy. Ito. May binigay sa akin na gamit. So, ano yung gamit na yun? Teka, kunin ko dun sa loob yung gamit na yun na ibinigay sa akin na subscriber ko. So yun, ito siya. Ito. Yan. Pang to sa paa. Ang sabi niya sa akin, pang daw yun sa mga ewan ko kung sa gout. Basta sabi niya sa akin, tinatapal daw yan sa paa. So, napasalamat naman ako sa kanya. Matanda na to yung subscriber ko. So, yun. Natuwa lang ako. Nagkakaroon na ako ng pinagkakatiwalaan na ako ng mga subscriber. Nagbibigay na sila sa akin. So, laking tuwa ko lang. So, yun. Dito na pala ako magpapaalam. Sa next vlog, dito na ako mapapaalam. Keep safe everyone. God bless and then bye-bye.